Mga kapatid, atin pong pag-usapan ang sakramento ng kumpisal. Ang sakramento po ng kumpisal ay kilala bilang sakramento ng pagkakasundo, or in English po mga kapatid, the Sacrament of Reconciliation o sakramento ng pagtatapat, which we confess our sins, ay isa po sa 7 sakramento ng simbahang Katoliko. Ito ay mahalaga sapagkat nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga mananampalataya na mapatawad ng kanilang mga kasalanan at muling manumbalik ang kanilang kaugnayan sa Diyos. Ang sakramentong ito ay isang paglalakbay ng pagpapakumbaba at pagbabalik loob sa Diyos na ipinagkaloob sa pamamagitan ng pari. Mga hakbang sa kumpisal. Tandaan niyo po mga kapatid, mayroon pong 4 na pangunahing hakbang ang isang Katoliko na sumusunod sa sakramento ng kumpisal. Una po, yung pagsisisi o kontrisyon. Ito, ang tunay na pagsisisi ay makita po mga kapatid na talagang napagsisisihan po ang nagawang kasalanan. Dapat mayroon sinserong pagnanais ang nagkakasala na magbago at hindi na uulitin pa ang kasalanan. Pangalawa, yung pagtatapat o yung confession. Dito po itinatapat ng isang individual ang kanyang makasalanan sa pari na kumakatawan kay Kristo. Ang pagtatapat na ito ay dapat gawin ng buong katapatan at walang pagtatago. Pangatlo, yung pagpapataw ng pagsisisi, yung tinatawag po natin mga kapatid na penance or penance. Okay? This penance ay pinagkaloob ng pari, ang isang akmang pagsisisi o parusa bilang bahagi ng proseso ng pagkakasundo. Karaniwang binubuo ito ng mga dasal o mabuting gawa upang itama ang nagawang kasalanan. At yung pang-4 po, yung tinatawag nating absolution. Sa puntong ito, ipinapahayag ng pari ang kapatawaran ng Diyos sa nagkasala. Gamit ang mga salitang pinatawad kita o pinatatawad kita sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang halaga po ng kumpisal sa buhay Kristiyano ay ganito. Ang kumpisal ay isang paraan upang ang bawat isa ay muling makapag-ugnay kay Kristo. Ayon sa katuruan ng simbahan, ang kasalanan ay naglalayo o nagpapalayo sa atin sa Diyos. Sa pamamagitan po ng kumpisal, muling binibigyan ng grasya ng Diyos ang isang tao upang mamuhay ng may kabanalan at tamang direksyon. Ayon naman po sa Biblia mga kapatid, meron po itong basihan o pundasyon sa sakramento ng kumpisal patungkol po sa Biblia. Matatagpuan din po natin sa Biblia itong mga basihan natin, particularly sa mga sumusunod na talata. Kung babasahin po natin yung Juan 20:23, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang mga kasalanang patawarin ninyo ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo pinatawad ay hindi pinatatawad. Aside from that, sa Santiago 5:16, ipagtapat ninyo ang inyong mga kasalanan sa isa't isa at ipanalangin ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Ibig sabihin po mga kapatid, if we do confess our sin, so this sacrament po mga kapatid could be considered also as a sacrament of healing. Kaya nga po, karamihan po sa mga lumalapit po sa Office of Exorcism ay being advised to go to their parish priest and confess their sins. Ayon naman po sa Katekismo ng Simbahang Katoliko, ang Katekismo ng Simbahang Katoliko po ay binibigyang diin ang kahalagahan ng kumpisal. Ang mga nagkasala sa kanilang pagbabalik loob at pananampalataya ay dapat makibahagi sa biyaya ng kumpisal upang tanggapin ang ganap na kapatawaran ng Diyos at muling manumbalik sa loob ng komunidad ng simbahan. Yan po ay mababasa sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1243 up to 1244. Ang espiritual na benepisyo po ng kumpisal ganito, 3 po,
Tandaan niyo po yung tatlong benepisyo sa sakramento ng kumpisal, spiritual benefit ng sakramento ng confession po mga kapatid. Number 1, o una, kapayapaan ng isipan. Nagiging payapa po yung ating pag-iisip if we receive the sacrament of confession. Pangalawa po, isang taong nagsisi at nagtapat ng kanyang kasalanan ay nagkakaroon ng kapayapaan at kaluwalhatian ng loob. Yan po yung kapayapaan ng isip. Pangalawa, yung pag-unlad sa spiritual na buhay. Ang kumpisal ay tumutulong sa isang Katoliko na palakasin ang kanyang relasyon sa Diyos at patuloy na lumago sa kabanalan. So, meaning, living in a holy life. If we do confess our sins to the priest or receiving the sacrament of confession. Pangatlo po, yung pagkakaroon ng grasya. Sa pamamagitan ng absolusyon, ang nagkasala ay tumatanggap ng biyaya mula sa Diyos upang mapaglabanan ang mga tukso at magpatuloy sa kanyang buhay Kristiyano. Okay. Para po sa paghahanda sa kumpisal. Bago magtungo sa kumpisal, mahalaga po na magsagawa ng pagsusuri ng budi or in English, examination of conscience. So kailangan mo natin ma-examine yung ating mga sarili-sarili. Ano pa nga ba yung mga nagawa po natin na mga kasalanan or baka minsan hindi po natin alam, no? And in doing the examination of conscience, so we are being guided na ito pala yung dapat kong sabihin sa pare. Ito pala yung dapat kong i-confess. Sa pamamagitan nito, sinisiyasat ng isang tao ang kanyang sarili upang alalahanin ang mga kasalanan. Malaking kasalanan man o maliit. So maaring ding sundin ang 10 utos bilang gabay sa pagsusuri ng budhi. Okay? Ayan. So, ang sakramento po ng kumpisal ay mahalagang biyaya mula sa Diyos na nagbibigay daan upang ang bawat isa ay manumbalik ang kanilang kalinisan at kabanalan. Ito ay daan patungo sa mas malalim na ugnayan sa Diyos at sa simbahan. Okay? So yan po mga kapatid, no? Atin pong basihan sa atin pong pagtalakay patungkol po sa sakramento ng kumpisal o the sacrament of confession, the sacrament of reconciliation, mga kapatid, yung sulat po sa Ebanghelyo ni San Juan, 20:23, at ang sulat po ni Santiago 5:16, at ang Katekismo ng Simbahang Katoliko o Catechism of the Catholic Church 1443 and 1444. So I hope mga kapatid, mga kaibigan, we will get enlightened in receiving the sacrament ng pagpapatawad ng ating kasalanan, itong sakramento ng pagkukumpisal. Sa Diyos po ang lahat ng